Um, Good evening po sa inyong lahat, mga minamahal kong kababayan o may beloved countrymen. Maligayang pagbabalik po sa ating YouTube channel. Okay. Konting announcement lang po dito sa ating topic. Okay. Sa susunod pong episode na gagawin ni PBBG ay hindi na po ako magbabanggit ng hello, like, and subscribe. Sa pinakadulo na lang po tayo magbabanggit ng like and subscribe. Pero yung pagbati po ng hello ay hindi na po natin yun babanggitin. Babanggitin na lang po natin sa susunod na episode ng mga vlog is yung babati na lang tayo ng magandang gabi. Pero sa pinaka-ending part, doon po natin ibubuka ang bibig yung like and subscribe, pero ilalagay po natin sa pinaka-description yan. Okay. Welcome back po sa inyong kabayan. Okay, magandang gabi po sa inyo lahat. Bago po tayo magsimula, mga minamahal kong kababayan, ako po muna ay babati sa inyong lahat. Good evening po sa inyong lahat. Good evening, magandang gabi, magandang umaga, or magandang hapon kung nasaan man po kayong panig ng mundo. Lalong-lalo na po sa atin pong mga overseas Filipino workers na nagtatrabaho sa iba't ibang bansa. Kung nasaan man po kayong sulok ng mundo. At sa mga seafarers naman po na naglalakbay sa ibayong dagat, magandang gabi po sa inyong lahat or umaga kung nasaan man po kayong parte ng mundo dito sa ating bansa. Okay. Bali, ang natitira na lang sa ating topic is yung Pantabangan Dam at saka yung proposed dam and then yung San Roque Dam. Tatlo na lang to. Konti na lang at patapos na tayo sa unang episode. Almost mag-iisang taon na tayo. Maraming salamat sa inyong pakikinig at walang sawang pagsuporta. Okay. Ang itatalakay ko po sa inyo ngayon, ito po, yung dam in the Philippines o hydroelectric power plant in the Philippines. Bagamat nakailang topic na tayo sa mga dam, malaki po ang ginagastos at malaking confidential fund ang kinakailangan pag tayo ay magpapagawa ng isang malaking proyekto na katulad po ng mga hydroelectric power plant dito sa ating bansa. Kinakailangan po natin ng dam dito sa Pilipinas o yung tinatawag nating hydroelectric power plant. Ngunit magagamit natin ito sa mga importansya dahil ito ay kuryente. Ito ay isang planta na karamihan sa mga plantang ito ay pinagawa pa ng dating Pangulo ng mga ilang Pangulo katulad nila Ramos at Ferdinand Marcos at ng kung sino-sino pang presidente ng Pilipinas. Okay. Ngunit alam kong nasasabik na po kayo at gustong-gusto niyo na pong marinig ang ating pong panibagong topic. Ito po akin pong ipapaliwanag sa inyo. Okay. Explanation or pagpapaliwanag. Again, explanation or pagpapaliwanag. Dam in the Philippines, hydroelectric power plants in the Philippines. First, Pantabangan Dam. Pantabangan Dam is an earth-filled embankment dam on the Pampanga River located in Pantabangan in Nueva Ecija province of the Philippines. The multi-purpose dam provides water for irrigation and hydroelectric power generation, while its reservoir, Pantabangan Lake, affords flood control. The reservoir is considered one of the largest in Southeast Asia and also one of the cleanest in the Philippines. Construction on the dam began in 1971 and it was complete in 1974. Okay. Usaping budget naman po tayo. Construction began June 1971. Opening date September 1974. Construction cost $20.74 million or sa presyo ng halaga ng pera ng Pilipinas 891.82 million pesos at current price. Type of dam, embankment for earth fill. Impounds, Pampanga River, height 107 meters. Length 1,617 meters. Spillway 3
and radial gates 1 in times overflow. Spillway capacity 4,200 meters and 148 and 322 cubic feet. Creates Pantabangan Lake. Total capacity 2,083,000 meters. Catchment area 853 kilometers. Surface area 69 and 62 kilometers. Installed capacity 100 megawatt. Capacity factor 90%. Annual generation 232,000 kilowatt hours. Location Pantabangan, Nueva Ecija, Philippines. Second, proposed dams in the Kaliwa River watershed. Several bulk water supply projects on the upper portion on the Kaliwa River watershed have been proposed by the Philippine government since the 1970s with the intent of relieving Metro Manila of its depends on the water supply by Angat Dam. Most of these have focused on a particular site in Barangay Layban in Tanay Rizal, on the upper portion of the Kaliwa River watershed. To which the Layban Dam belong, and the projects have thus often been referred to as Layban Dam or Kaliwa Dam, although multi-projects have been referred to using either name due to controversies regarding the project's environmental impact and its potential effect on local communities, notably including a community of Remontado Dumagat people who considered the area part of their ancestral lands. This project have been controversial and have been thus been alternatively approved, deferred, cancelled, and reapproval by the Philippine government at different times since the late 1970s. Spillway 3 times radial gates and 1 times overflow. Spillway capacity 4,200 meters. Creates Pantabangan Lake. Total capacity. Okay. Location nito is Layban, Tanay Rizal, Philippines. Okay, mga minamahal kong kababayan. Nakita naman po ninyo na yung proposed dam ay nagkaroon po ito ng kontrobersya nung ilang taon ang lumipas at kinansila po ito ng kinansila. Bagamat may controversial man ito ay pinagpapatuloy at pinag-iisipan pa rin po magpahanggang sa ngayon ng ating Philippine government na ipagpatuloy ang proposed dam in the Kaliwa River watershed. Sapagkat malaki din po ang matutulong nito pag ito'y nabuksan, katulad po nung sa Bataan Nuclear Power Plant. Ang pinagkaiba naman nung Bataan Nuclear Power Plant sa mga tinatapik natin na dam ngayon, mas malakas yung megawatts na binibigay ng electricity ng hydro dam na ito kumpara sa Bataan Nuclear Power Plant. Kung ipagko-compare natin itong sa Bataan Nuclear Power Plant and any another plant dito na sa mga natitira dito na planta sa Pilipinas, kung ipagko-compare natin itong Bataan Nuclear Power Plant and then itong proposed dam sa may Kaliwa River, maririnig naman ninyo sa aking sinabi na meron itong controversial noong 1970s, and then by the Philippine government at different times since the late 1970s, ito po'y pinaayos na. Kailangan na lang natin siyang makita kapag tayo po ay nagkaroon ng medyo kalakihang pondo sa ating pagbablog na ito, ay pupuntahan po natin ng paisa-isa ang mga
dam na akin pong itinalakay sa inyo. Hindi po natin ito kailangan pabayaan. Kailangan po natin itong mini-maintenance ng ating Philippine government para nang sa gayon, ang lahat ng mga materyales na nakasalpak sa dam na ito ay magagamit pa ng susunod pang mga henerasyon. Yung sa Pantabangan naman po, it's June 1971, wala po itong, nung sinimulan po ang pagko-construct dito sa may Pantabangan Dam, it's yung June 1971, pero ito pong dam na Pantabangan, wala po itong controversial issues, wala po itong kahit anong issue na pinagpatuloy itong trabahuin ng mga engineer ng ating Philippine government, sapagkat malaki din po ang naitulong ng mga planta na nakatayo sa Pilipinas ngayon. Unang-una, nagagamit natin ito sa paglalaba, sa kung ano pa man po na pangangailangan ng ating bansa. Sana po naintindihan po ng ating mga minamahal na kababayan. Yung sabi ko nga, yung sa proposed dam sa may Kaliwa River, ay nagkaroon ito ng controversial at mga issues noong panahon ng 1970s. Kung ito'y tapos na, babalikan natin ito. Ito naman ang ipakikita natin. Ito naman ang ating ibablog, ngunit naghahanap pa ako ng aking pwedeng i-cameraman sa susunod pang mga big project sa ating pong mga vlog. Ngunit bago po tayo magtapos, mga minamahal kong kababayan, kung kayo po ay bago pa lamang sa akin pong YouTube channel, huwag po ninyong kalimutan na mag-like and subscribe at pakishare na rin po para mapakinggan ng mga gusto pang makaalam ng ating pong mga panibagong content sa araw-araw. Lalo na po sa mga subscribers ko, maraming salamat po sa inyo lahat sa walang sawang pagsuporta sa akin pong mga content. Marami pong salamat sa inyo. Salamat po at mag-iisang taon na tayo. Okay. Ito po akin pong ipapaliwanag ulit. Ngunit bago ko po ipaliwanag, ako po'y kakatok sa inyong mga puso at isipan. Okay. Ako po si BGG. Ako po'y kumakatok sa inyong mga puso at isipan. Na kung kayo po ay bago pa lamang sa aking YouTube channel, wag po ninyong kalilimutan na mag-like and subscribe para palagi po kayong updated sa akin pong mga videos na i-upload. At pakishare na rin po sa mga gusto pang makaalam at may matutunan at may mapulot pang aral. Okay. Ito po akin pong ipapaliwanag sa inyo. Explanation or pagpapaliwanag. Again, explanation or pagpapaliwanag. Dam in the Philippines, hydroelectric power plants in the Philippines. Hindi ko na po babanggitin yung mga budget. Okay. First, Pantabangan Dam. Pantabangan Dam is an earth-filled embankment dam on the Pampanga River located in Pantabangan in Nueva Ecija province of the Philippines. The multi-purpose dam provides water for irrigation and hydroelectric power generation, while its reservoir, Pantabangan Lake, affords flood control. The reservoir is considered one of the largest in Southeast Asia and also one of the cleanest in the Philippines. Construction on the dam began in 1971 and it was complete in 1974. Lastly, second, proposed dams in the Kaliwa River watershed. Several bulk water supply projects on the upper portion of the Kaliwa River watershed have been proposed by the Philippine government since the 1970s with the intent of relieving Metro Manila of its overdependence on the water supply by Angat Dam. Most of these have focused on a particular site in Barangay Layban in Tanay Rizal on the upper portion of the Kaliwa River watershed to which is the Layban Dam belong, and the projects
have thus often been referred to be to as Laiban Dam or Kaliwa Dam. Although multi-projects have been referred to using either name due to controversies regarding the project's environmental impact and its potential effect on local communities, notably including a community of Remontado, Dumagat people who consider the area part of their ancestral lands. This project have been controversial and that have thus been alternative approved, deferred, cancelled, and reapproval by the Philippine government at different times since the late 1970s. At ayan lamang po mga minamahal kong kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat at magandang gabi po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa mga OFW at mga seafarers at sa mga minamahal kong kababayan. Maraming salamat. At muli, magandang gabi po sa inyong lahat, or umaga or hapon kung nasaan man po kayong panig ng mundo. Nandito na po tayo sa isang bagong Pilipinas. Marami pong salamat at magandang gabi pong muli sa inyong lahat.